Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, it's it guys. I have here galunggong na napakasarap na galunggong. So salamat pala sa ate ko na nagbigay ng isda na ito kagabi. Bali pumunta ako sa kanya kasi nag-fish market sila. Malapit lang naman yung fish market dito sa UAE. Dito sa place namin, I mean. Parang nilakad lang ng ate ko kasama yung mga housemate nila. So ayan, nadami natin ditong galunggong at meron tayo ditong tulingan. So prinay ko lang siya and yeah, kain tayo. Sarap nito, may kape. Magkape tayo. Ayan, sarap to kape. Ay guys, nakakatuwa lang kasi may kukwento ako. Kwento, chismis. Hindi yung bahay din namin dito na na Myanmar. Magluluto siya ng spaghetti. Filipino style spaghetti. Meron siya doon na spaghetti sauce na Pinoy style. Nakita ko doon sa sa kitchen. And tinanong niya ako kung enough na ba yung 250 grams sa tawag dito 500 gram na na spaghetti pasta. Hindi ko alam kung enough na ba yung 250 gram. Parang hindi Kasi ang alam ko, pag nagluto ng spaghetti, sa pagkakaalam ko lang kasi hindi naman ako lagi nagluluto niyan. Sa pagkakaalam ko 1:1, di ba? 1 kilo ng spaghetti pasta, 1 kilo din ng sauce. Magkanin tayo. Kasi may pasok tayo ngayon ng tanghali. Ang pasok ko ngayon 3 to 12, 3 ng hapon hanggang 12 midnight. So ang dating ko niyan dito sa bahay mga mga 1 o'clock in madaling araw ganun. Kasi ang out namin 12 tapos magbibiyahe pa ng 1 hour. Ayan. Kailangan talagang kumain. Tapos magbaon as much possible. Pero pag sa store naman kahit kung tinapay lang ako, okay na. So, tikman natin to. Sarap nito kung may may sawsawan, As you can see guys, dito ako kumakain sa kwarto. Ganito pag OFW. Kailangan flexible ang bahay nyo. Nandito na yung ref. Nandito sa loob. Ref, ayan, ref namin. TV. Sa kwarto. Kain tayo. Crunchy. Crunchy. Sarap nito, may sarsawan, Tignan natin yung sarsawan. Meron dito sa rep namin. Tignan natin. Kuha tayong sarsawan. Meron dito Yan, meron dito. Tawag dito, ayun atsara, Yeah, atsara. Guys, meron tayo ditong atsara. Ayan, atsara. Salamat pala sa nagbigay nito, sila ate sa si Shera. Binigay yan mga last November pa ata yan. Hindi pa naubos namin yung Mami Sai. Tikman natin. Sarap to. Atsara. Ayun kamay tayo. Maasim-asim na matamis. Guys, kung bibili kayo ng mas prepared ko talagang bumili or kumain ng maliliit na galunggong. Alam niyo kung bakit? Kasi nga pagka prinito niyo siya ng crispy, as in crispy, kain niyo lahat. Ulo, kain niyo lang from head to toe. Parang nagkaroon ng to. Mula ulo hanggang buntot, kain yan. So mabalik nga pala tayo dun sa Myanmar na kabahay namin na magluto ng spaghetti. Shout out sa'yo. Sabi ko, have you tried spaghetti? Sabi niya, yes, every time, sabi niya. Siguro doon sa work nila,
nagpapadeliver sila ng spaghetti. Ng Jollibee, yan. Have you tried spaghetti? Sabi niya, yes, Jollibee, sabi niya. So, gusto niya daw yung yung matamis-tamis. Di ba nga yung mga ibang foreigner, ayaw nila ng matamis. Lalo na pag mga puti. Pero tayo kasi Asian. Yung Myanmar naman, Vietnam, halos Chinese, 'di ba? Ang mga mostly mga ulam matamis-tamis din. So sila, hindi na iba sa kanila yung ganong lasa. Kukulang yung sauce niya, spaghetti sauce, kasi lang, 250 grams. Tapos ang niya, 500 grams ang tawag dito, pasta. Sabi ko sa kanya, in case na magkulang yan, pwede ka mag-add ng ng tomato sauce, pero yung hindi maasim. Or pwede ka mag-add ng ketchup. Di ba sa atin, ketchup pwede. Banana ketchup, ganun. Kasi matamis din yung banana ketchup. So guys, kain tayo. Sabay kape. Oh, sarap. Then after nitong after kong kumain, maligo na ako. Sarap ng galunggong, no? Kasi mura lang. Parang sabi nila ate na bilhin daw nila tong galunggong, parang lang, 5 dirhams per kilo. So magkano lang yan? Nasa 5 dirhams. Mga 60 pesos siguro. Kung sa peso, mga 60 pesos. Mura na, no? 1 kilo. Crunchy. Alam nyo ba guys, yung Myanmar na yun na sinasabi ko magluto ng spaghetti. Yun dito, laging present sa kusina. Parang every time nakakain sila, talagang luto, kain, tapos luto, kain. Hindi sila yung gaya ng mga typical na expat or OFW na minsan, pag nagluto pang pang 2 days na or 3 days, maximum 3 days. Gaya namin ni Mami Shine. Minsan pag nagluto kami pang good for 3 days na maximum. Gaya nung may sabaw or mga adobo. Nilalagay lang namin yan sa ref. Tapos init-init na lang. Kasi magastos din pag araw-araw kaluto. Siguro malaki ang sahod niya. And para kasi sa akin yung oras ni napaka precious, di ba? Kasi pagdating mo galing trabaho, dapat kain ka na lang, pahinga ka kasi nga sobrang iksi lang ng oras pahinga, tapos tulog ka, work na naman. Parang yung daily routine mo ganun dito sa Dubai, sa UAE or saan, kahit saang bansa na mga OFW. Bahay, trabaho. Parang robot. Kasi pag uwi mo, kung sino yung kasama sa bahay, yan lang yung kabanding mo. Si Mami Shine, kaming mag-asawa. Hindi gaya nang nasa Pilipinas ka. Pag nasa Pilipinas ka, nandun yung family mo, yung mga anak mo. Tapos, ayun, ang nakakamiss lang kasi minsan pagka walang pasok or pwede kayong pumunta ng mall sama-sama, kain sa labas, or yung hindi kayo, at least hindi kayo gagastos ng malaki. Banding lang. Punta kayo ng kung saan na bundok-bundok, di ba? Tapos kapi-kapi lang, ganun. Parang hoping na someday dumating na yung points na
point, not points. Dumating na yung point na mararanasan ko na yon, yung nasa Pilipinas na for good na, tapos di ka na mag-worry sa financial. Yung at least meron kang business, hindi naman tayo naghahangad ng malaki. At least yung masustain lang yung daily needs, yung bayad sa bahay, bayad sa kung kukuha ng sasakyan, tapos yung sa thank you Lord. Tapos yung kung mag-aaral yung anak mo, yung meron kang tamang enough na pangsuporta, tas yung daily na meron ka at least ipon na kaunti para in case na kailanganin mo ng pera, meron kang mga na hindi ka na uutang, di ba? Yun yung simple life lang ang hinihingi ko or pinapangarap ko. Ayaw ko naman ng sobrang alam niyo ba guys na pagka sobra kang ding parang balance lang talaga pagka sobra ka ding dami ng pera, marami ka rin paggagastusan. So, kung kaunti lang pera mo, kaunti lang gagastusan mo kasi kailangan magtipid. So, parang balance lang. Kaya, makikita mo, lahat nakaka-survive, di ba? Buhay pa rin tayo. Kaya sabi mo yung may pera, tapos yung walang pera, buhay pa rin. Lahat. Pero ang problema kasi, lahat ng tao talaga may problema. Nagkakaproblema or dumadaan sa mga pagsubok sa problema. Pero ang importante is, huwag tayong susuko. Lahat naman ng mga problema ay may nasolusyon or lalampas din yan. Huwag na lang natin seryosohin kasi nga ang buhay ay kumbaga hiram lang natin to sa Panginoon, and ang buhay ay kailangan nating enjoyin, di ba? And huwag nating kalimutan na nandiyan si God sa atin palagi. So kung ano man yung mga pagsubok, so nire-remind lang tayo ni God na nandyan siya, kailangan nating kausapin siya, ganun, or humingi sa kanya ng guidance, di ba? Kung bang may kasabihan nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kasi kung hindi man binibigay sa iyo yung mga hinihiling mo ngayon, may tamang oras yan, or hindi man dumadating yung mga gusto mong para sa sarili mo, darating at darating na makukuha mo yan, basta patuloy lang tayo sa buhay. Saka alam natin na wala tayong inaapakan na ibang tao. Tsaka maging mabuti, hindi lang sa sarili mo kundi sa ibang tao. Yun lang yung sikreto doon siguro, para mabuhay ng masaya. Hindi naman ibig sabihin na wala kang pera, hindi ka na masaya. Kasi maraming way para maging masaya ang tao. Let's say, kahit saan, kahit kumakain ka, at least, gaya nito, kumakain ako, masaya ako kasi at least meron kaming pagkain, meron kaming ulam, galunggong, di ba? Ayan, blessings yan, galing kay Lord, di ba? Ayan, malapit na ako matapos kumain kasi kanina pa ako daldal ng daldal. So ayun, shout out pala sa lahat ng mga napanood ng video na ito, sa lahat ng mga OFW. Patuloy lang tayo sa lahat ng mga family natin sa Pilipinas. Lang tawag dito, kasi may mga ibang OFW na magkakaiba tayong pananaw So kailangan yung mga family din natin sa Pilipinas, kailangan maging aware din kung ano yung mga nararanasan ng ibang mga OFW dito sa abroad, na ang pera ay hindi basta nakikita lang o napupulot lang. Yun lang. Bawat sampa dumating umabot yung mga kwentuhan natin. So, thank you so much guys. God bless you all. So, ito yung ating thumbnail. Ay, mamaya, picture ako. So, guys, thank you so much for watching. Have a great day. God bless you all. Bye-bye.